Good morning po. Morning. Magandang umaga po muli sa lahat. So, salamat sa Panginoon dahil tayo naririto upang pasalamatan, luwalhatiin, dakilain siya sa ating mga buhay. So, bago po tayo dumako sa ating pagpapatuloy sa gawain ito, tayo po muna ay dumako sa panalangin. Tayo po lahat ay tumayo. O Diyos namin amang makapangyarihan sa lahat, may likha ng langit at lupa, Diyos ng aming mga ninuno. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na muli kami ay nakadako rito ng payapa at ligtas. Salamat sa kahabagan mo na patuloy kaming nananatili rito upang kami ay maging pagpapala. Una sa lahat, sa iyong salita, sa iyong pag-ibig, nananatili kami, Panginoon, na nakakatanggap ng pagpapala at mga pagsubok. Tunay nga, Panginoon, na wala kaming magagawa sa aming mga buhay kung wala ka. Kaya patuloy ka namin kikilalanin bilang aming Panginoon ng aming mga buhay. Patuloy, Panginoon, na maghari ka sa aming mga buhay. Maghari ka sa lahat ng aspeto na kung saan mo kami dinadako bilang pagpapala. Una sa lahat, Panginoon, sa aming pamilya, maging sa aming kapwa. Kaya't marapat lamang, Panginoon, na kami ay pinagtitipon mo upang maging kalakasan ng bawat isa. At patuloy, Panginoon, luwalhatiin ka. Gayon din humihingi kami ng tawad sa aming mga nagawang pagkakasala, pagkukulang, sa mga naiisip, sa mga nasasabi, sa mga nagagawa, Panginoon, na hindi nakakalugod sa iyo, habang kami, Panginoon, ay namumuhay sa aming mga sarili. Kami, Panginoon, ay nakakalayo sa iyong kalooban. Kaya muli kami ay dumudulog sa iyong banal na presensya. Nihingi ng paglilinis ng aming mga puso't isipan. At sa aming pagdako rito, Panginoon, pagindapatin mo kami. At sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu, kami ay mananangan na ikaw lamang ang Diyos na maitaas sa gawain ito. Tulungan mo kami na itaas ang aming mga buhay, patuloy lamang sa iyo, at patuloy na ipagkatiwala ang lahat-lahat sa aming mga buhay. Niadalangin din po namin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatiran na wala rito at hindi makakadalo, Panginoon. Sila man ay mga kinakaharap na suliranin, may mga karamdaman. Hindi maiksi ang iyong kamay para sila ay abutin. Patuloy silang kalingain at yakapin, Panginoon, ang kini ng mga pangako mo, na ikaw ang Diyos na hindi nangiiwan, hindi nagpapabaya. Ikaw ang dakilang Ama sa buhay ng bawat isa. Kaya, Panginoon, alay namin ang araw na ito, alay namin ang papuring pagsamba sa iyo. Ibibigay namin ang buong puso't isip, lakas, at ang luwalhatiin ng dakilang pangalan ng siyang dadalhin namin at gagawin namin sa oras na ito. Nadalangin din po namin sa iyo ang mga worship team, Panginoon, praise and worship team. Gamitin mo ang kanilang mga talento, Panginoon. Patuloy silang mabuting katiwala na ang lahat ng kanilang gagawin ay magiging sentro ay ang pangalan mo. At sa mensahero na iyong dadalhin sa pamamagitan ng aming Pastor Romy, kumilos ka, Panginoon, patuloy din siyang balutin ng iyong kapangyarihan. Ang salita mo ang patuloy na mamutawi sa kanya, at ang mga salita ito ay magiging instrumento rin po sa aming mga buhay at maibahagi rin po namin sa aming mga mahal sa buhay. Muli, Panginoon, salamat sa buhay na ito na patuloy namin gagamitin upang ikaw ay walhatiin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Muli, ang lahat ng ito ay aming inaalay at niluluwalhati ang dakilang pangalan Jesus. Tandalangin namin ito sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Magandang umaga po muli. Good morning po sa ating lahat. Ay, hindi ko ba nakapagawin ang Panginoon? Hindi ko ba nakapagawin natin ang Panginoon? Hallelujah! Awitin po natin ang kanilang sama-sama.
biyaya mo'y laging sapat, noon, ngayon, at kailanman. Pag-ibig mo'y tapat, di ka nagduda, biyaya mo'y laging sapat, noon, ngayon, di ka nagduda, biyaya mo sa akin laging sa akin walang hanggan, ibig mo ako. Di ka nagduda, biyaya mo sa akin laging pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibig mo ako. Ibig mo ako. Ibig mo ako. Hello po. Good morning po. Parang medyo onti po yata tayo. O parang marami po yata may sakit po. Kahit ako po kanina yun nga po. Pero mabuti ang Panginoon kasi siya yung bibigyan ng kalakasan sa atin. Ngayon po patuloy po natin ipapanalangin ng mga bata. Kaya bigay po natin yung pagpapala sa kanila. Kaya tawag po sila dito sa totoo po yung ginawin na po, napakabuti ng Panginoon, yung pagmamahal niya palaging nandyan para sa atin. Sabi nga, kung ano yung pinagdaraanan natin, Panginoon palaging nandyan, palaging tutulungan tayo. Kaya tayo po yung manalangin, po natin sa Panginoon mga batang ito, tulad pa natin makamay sa kanila. Totoo nga po yan, Panginoon Jesus, nakita namin Lord kung paano ka naging mabuti sa mga batang ito. Nakita namin, Lord, na kung gaano mo sila kamahal. Nakita namin, Lord, kung paano mo nais palaging maging malapit sa kanila. Kaya, Lord, hayaan mo ang bawat sa amin na gawin ang aming tungkulin na patuloy na ipapanalangin at ilalapit sa mga batang ito. Gamitin mo ang bawat sa amin, Lord, upang maging blessing sa bawat sa kanila. At alam namin, Lord, na magiging matagumpay lamang kanilang buhay kung sila lalakad ayon sa iyong kalooban. Kaya, Lord, i-bless nga po sila, ikaw magbigay ng knowledge and wisdom, sa darating Panginoon na pasukan, ikaw ang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan at karunungan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay nila. At alam namin, Lord, na patuloy gagamitin mo sila para sa iyong pangalan. Muli, Lord, tinataas namin sa mga batang ito. Pamindalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Thank you po. Yan. So, marami po yan. Sabi nga ni Pastor, marami ang mga batang yan. Tayo po na sa ating operatory. Bago po kayo ng kaloob, tayo po mananalangin sa ating Panginoon, magpapasalamat sa lahat ng kanyang biyaya. Tayo po panandali ang pumigil. Lumapit sa presensya ng Panginoon at magpasalamat. Yes, Lord, we thank you, Panginoon Jesus, sa lahat ng iyong kabutihan, sa lahat ng iyong pagpapala, sa lahat ng bagay na aming natatanggap, at sa lahat ng bagay, Panginoon, na iyong ginagawa sa aming buhay. Lord, bigay mo sa aming puso ang kaligayahan, Panginoon, sa pagbibigay para sa iyong gawain. I-bless mo ang Panginoon ng bawat isa upang maging magawa namin ang aming tungkulin para sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbibigay at pagsunod, Panginoon, sa iyong kalooban. Muli, Lord, pagpalain ang bawat salapi at ang tagapag-ingat ito at ang lahat ng bagay aming binibigay ng pasasalamat sa iyo. O ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Po. So, tayo magdadako sa ating mga announcements. Yun nga po, last week, sinelebrate po natin yung ilan po yung ating anniversary.
Sa mga nakakatanda po, 34th anniversary po. So, yun po, napakabuti ng Panginoon dahil naging successful po. Marami po yung magandang nangyari last week po. So, tayo po, ayan, nasunin po. Ito, palagi po natin nababanggit ito mga suggestion po natin, prayer request at mga concern, pwede po natin isend dyan sa Pateros Evangelical Church at gmail.com po. So, yan po. Yung Facebook page, yung PEC Pateros Evangelical Church, yan, makikita nyo lang po ating activity. Pati po yung mga nangyari po last week at yung ating mga online na ginagawa ni Pastor every Wednesday po, mapapalala po yun dyan. And siyempre, meron tayong mga birthday celebrants from July 21 to 27. Babatiin po natin ang mga kapatid. May birthday. Happy birthday sa ating mga kapatid na sina Don P. Samson. Wala po siya ngayon dyan Pero happy birthday, Andy Tamayo, July 23. Si Ronnie Alcantara, July 23 din po. At si Landino Abusora Jr., July 26. Si Kyle Abalos, July 27. So, wala na po. So, muli, minabati natin mga kapatid na nag-celebrate ng kanilang mga birthday at mag-celebrate pa sa pagpalain ng wakil ng Panginoon. So, may pagdadaan po tayo sa pakikinig ng salita. So, be ready po. Palagi po natin pinapaalala po yan ang ating mga sarili. Siyempre, ating puso ang ating isipan. So, tatawagin mo na po ating Pastor Robin para po sa mensahe. Palawag po natin siya. Sino pong naniniwala itong araw na ito para kay Lord? Okay. So, mabuti po yung pag-uusapan po natin, ano? Siyempre, wala namang masama tayong pag-uusapan dito. No? Pag-uusapan natin lahat para sa Diyos. Sino pong naniniwala na tayo, yung buong pagkatao natin para kay Lord lang? Dapat palagi matanim sa isip po natin yun. No? Pero bago tayo magpatuloy, kukumit po natin itong gawain ito, yung ating pag-aaral. Kasi para kay Lord, itong gawain ito. Lord, maraming salamat. Dahil muli, mangungusap, magsasalita ka sa pamamagitan po ng iyong mga salita, sa pamamagitan po ng iyong amang lingkod. Kaya niyo po, Panginoon, ay mag-uusapan namin magmulat sa amin sa pagkaunawa magkaintindi sa inyong salita, para makita namin ano ba yung mga bagay na dapat ginagawa namin para sa iyo lamang. Kaya expect po namin, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu magpapaliwanag sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sabi po rito sa Marcos 9:42, tingnan po natin. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking giling ng bato at itapon sa dagat, kaysa maging sabi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na nananalig sa akin. Base po rito, kung basahin po natin, medyo extreme, ano? Pagka tayo na po ay parang nagiging sabi ng pagkakasala ng ating mga kapatid, tayo na po ay ano sabi dyan? Kumuha ng giling ng bato at itapon sa dagat. Parang suicide to, no? Parang sinasabi, mamatay ka na. Parang ganyan. Pero tingnan po natin bakit sinabi ito ng Panginoon. Gusto ng Lord magamit tayo ng buong buo para sa kanyang gawain. At ayaw niya na gamitin ang anumang parte ng ating katawan sa hindi tama. So lahat tayong buong pagkatao natin dapat para kay Lord lang. Sabihin nga kaya sa kami mo, para kay Lord. Para kay Lord lang yan. No? Isa-isayin natin. Una-una na sinabi ng ating Panginoon, letter A, yung ating mga kamay. Sabi dyan sa 9:43-44, kung ang kamay mo ang nagiging sabi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ng isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Doon hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. So, base dyan, sa binasa po natin, totoo po na merong impyerno. Totoo po na merong paghihirap pag wala tayo sa Panginoon. Totoo po na talagang may darating na tinatawag tayong paghuhukom. Pero sabi dyan, bakit ba sinabi ito? Ano ba yung purpose? Bakit sinabi ng Panginoon itong mga bagay na ito?
na dapat putulin mo raw yung isang kamay mo kung ito'y magiging dahilan para magkasala ka. Kasi ayaw ng Lord na tayo ay magkasala. Sabihin mo nga sa katabi mo, ayaw ni Lord. Ayaw ni Lord na tayo magkasala. Kaya, sinasabi niya itong bagay nito. Pero tanong, paano nga ba nagagamit sa kasalanan ng ating kamay? Hindi natin napapansin tama ba? Sino yung may sinasabi lang ko yung word na natatandaan niyo, magaang daw yung kamay. Ano ibig sabihin ng magaang kamay? Hindi mabigat. Yung madaling, malaki. Para nakikita mo naman wala rito, mga asawang lalaki, hindi natin dapat ginagamit ang kamay natin para saktan ang ating asawa. Vice versa. Baka sabihin naman, Pastor, hindi naman ako nananakit, yung asawa ko nananakit sa akin. Ganon din sa babae. Hindi natin dapat ginagamit ang kamay natin pang sakit sa ating kapwa. Sa ating kapwa. So, maraming kaparaanan hindi natin napapansin na yung kamay natin na hindi natin nagagamit ng tama. Tama? Halimbawa, sample na lang. Sa ngayon, ano ang pinipindot mo ngayon sa cellphone mo? Sana ginagamit mo ngayon yan para mag-take note dito sa pinag-aaralan natin. Okay? Ano pa? Saan natin ginagamit? Tingnan natin dito sa Kawikaan 10:4. Basahin natin. Pwede mo pakibasa? Sabay-sabay mo tayo. 1, 2, 3. So, ibig sabihin, gusto ng Lord, gamitin natin itong kamay natin para sa pagtatrabaho. Dapat gamitin natin yung kamay natin para maging kapaki-pakinabang. Hindi mo pwede yung kamay natin sino mo dito pagka gumigising ng umaga, sinasabi, ay, salamat. Meron ba sino rito? Yung pagkagising mo pa lang sa umaga, nagpapasalamat ka na. Ewan ko lang, usually, pag gumising ka ng umaga, tinataas mo yung kamay mo, nagpapasalamat ka. Tama ba? Ewan ko lang, meron nagkagana, ay, salamat, buhay pa ako. Wala akong nakita anong gano'n. Usually, tataas mo yung kamay dahil mag-iinat-inat ka Tama ba? Tama ba? Kaya sabi dyan, ang kamay na tamad ay tiyak na magdaraho. Ngunit magbubuntong ng yaman ang kamay na masinop. So dapat gamitin natin yung kamay natin sa paggawa ng tama. At ang tama ay maging masipag ka. Kaya hindi mo pwede yung, sa totoo lang po pasensya lang po kaya, hindi mo tama yung, ang laki ng katawan mo, ginagamit mo yung kamay mo sa, yung nangihingi. Kasi kaya ka nga binigyan ng dalawang kamay para gamitin mo. Kaya kung matuwang-tuwa po ako pag nakakakita ko ng puto lang, ay walang kamay, isa lang, pero naghahanap buhay. Pero maraming mga tao, kompleto ang mga kamay, hindi ginagamit ng tama ang kamay. Sa paano parang pa, na pwede magamit yung kamay, yung snatcher. Ayun ko, meron ako pa nag-snatcher na paalam ang ginamit. Usually ang snatcher ang ginagamit. Ayun ko lang, meron akong snatcher ginamit na ginamit, bibig. May tumakbo, wala. So kamay. So kapag ginamit mo ng hindi tama yan, nagkakasala na tayo kay Lord. Kaya kay Lord, bawal ang tamad. Sabihin mo nga sa kami mo, huwag kang tamad. Bawal ang tamad. Hindi pwede kay Lord yung tamad. Kasi kaya nga tayo binigyan ng dalawang kamay para gamitin natin sa pagtatrabaho. Para hindi tayo mahirapan. Kasi yung iba parang asa Asa sa gobyerno, asa sa magulang, asa sa kapitbahay, puro asa. Hindi pwedeng asa, dapat umasa ka kay Lord. Pero si Lord, pag sinabi na asa ka sa Kanya, bibigyan Kanya ng karunungan kung paano ka magtrabaho. Kaya pag magtrabaho tayo, gagamitin talaga natin yung kamay natin. Hindi po pwedeng hindi. Tingnan natin yung Kawikaan 21:25. Ano sabi mo dyan? Pakibasa ko. 1, 2, 3. So, nakita niyo po, yung kamay natin again, sinasabi niya na hindi pwede tayong maging tamad. Gutom ang papatay sa mga taong batugan. So, kapag batugan
Kaya minsan gugulat ako, yung mga batugan, lalaki ng katawan. No? Hindi ko alam bakit yan, yung mga tambay, ang tataba, ang lalaki ng katawan, ano? Samantalang iba nagtatrabaho, magkita mo talagang, pero again, ang sabi niyan, kasalanan pagka ikaw ay batugan. Sabihin mo rin sa katabi mo, huwag ganun. Pagkat ayaw niyang ikilos sa kanyang mga kamay. Nakita naman po ba kayo ng ganun? No? Pasensya na po kayo, bisa nagkasama ko yung mga lalaki. Sasandokin na lang yung kanin natin sa tabi, utusan pa yung asawa. Pakisantok nga ako. Kaya kung minsan ginagawa ng asawa, sinasandok talaga, inaampas ng sandok. No? Kasi sa kaprasyo na lang, nandiyan na lang, hindi ba sasandokin? No? Again, ayaw ng Lord ng tamad. No? Ayaw ng Lord na yung kamay natin, hindi natin ginagalaw. Kaya nga may kasabihan, di ba? Ano sabi? Galaw-galaw para hindi ma-stroke. Kaya bawal ang tamad. Bawal ang tamad. Yun ang bottom line po. Kasi pag binasa po niyo yung salita ng Diyos, palaging meron kang gagawin. Hindi mo pwede na pag nagbasa ka ng Bible, wala kang gagawin, palaging meron kang gagawin. Ano yun? Gusto ng Lord maging productive tayo. Ayaw ng Diyos na para tayong idol na walang ginagawa. At kadalasan yung idol o yung tambay, yun ang nakakagawa ng mali. Actually, nakatambay ka rin na wala kang ginagawa, mali na nga eh. Tapos makakapag-isip ka pa ng hindi maganda. Diba? Kasi yan. Ano? Umpisa mo na, balik ka na. Yun na yun. Ano na yung kasunod ng inuman na? O tuloy-tuloy na yun. Hanggang sa mga permiso ka na sa daan. Yun ang problema. Yun ang problema. So, dapat, yung kamay natin, gamitin natin. Dapat gamitin natin yung ating kamay. Tingnan mo natin 47:1. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Tatanungin ko po kayo, nakakahiya ho bang magpuri, magtaas ng kamay para kay Lord? Yung tanong, bakit kaya yung iba parang ayaw itaas ang kamay? Again, hindi mo ibig sabihin pag nagtaas ka ng kamay, solve na solve ka kay Lord. Pero isipin po ninyo, kagaya ng binanta natin kanina, kahit kailan hindi nagkulang si Lord, di ba dapat magpasalamat ka? Di ba dapat magpuri ka? Dahil ang dami natin natanggap na biyaya kay Lord. Di ba? Sino mo sino nanonood ng yung laro ng gilas? Yung gilas. Di ba naglalaro sila? Di ba pag nananalo nila, yes, napapahampas ka pa sa kung saan katabi mo, napapapalakpak ka, lalo na isa lang naman, nakasyon si Abando, nakataktak si Abando, nakataas pa yung mga kami, pasalamat ka. Pero bakit pagkilod? Parang, kahit kailan, hindi umalis yung kami sa bulsa. Hindi ba dapat talagang papurihan natin siya dapat? Isipin po natin mabuti. Ano na yung magagandang ginawa ng Diyos sa buhay natin? Isipin mo mabuti. Dati, nung wala kay Lord, anong klase ang buhay mo? Ano nangyari nung nakailod ka? Di ba maganda? So, hindi ba dapat magpuri, magpasalamat ka? So, dapat gamitin natin ito kamay natin para pampuri kay Lord, pampalakpak kay Lord. Dapat gamitin natin ito. Hindi mo pwede, pasensya po kaya, hindi ko alam ako, hindi ko naman kayo nakikita, nakatalikod naman po ako pag nagpupuri tayo eh. Pero di ba nakakaalang isipin na ang galing-galing, ang bait-bait ng Diyos natin sa atin? In spite ang dami natin shortcomings, ang dami natin mga nagagawang mali, still, buhay pa rin tayo. Kaya pag narinig natin yung kanta, namnamin po natin. No? Lalo na yung kahit kailan di ka nagkulang. Nagkulang na ba si Lord sa'yo? Di ba lahat ng kailangan mo binigay na ni Lord? Lahat ng mga bagay na kailangan natin, binigay na ng Lord sa atin. Hindi ba dapat magpasalamat magpuri lang tayo? Kaya nga po encourage ko kayo eh. Sana kung hanggang maaari, hindi sana dapat, mga alas 9 o 9:05 pa lang, nandito na tayo para magpuri kayo. Kasi pag hindi mo inaputan yun, kulang. Di ba kaya tayo pumunta sa simbahan dahil gusto natin magpuri, magpasalamat kayo? O baka iba naman ang natin? Hindi. Para pag nagbindisyon na ni Pastor, sigurado lahat ng blessing bagsak sa akin. Bonus na lang yun. Bonus na lang yun. Ang pinakamaganda sa lahat, matuwa si Lord sa atin.
doon sa ginawa natin. Ginamit natin yung dalawang kamay natin para magpasalamat sa Kanya. Ginamit natin yung kamay natin para sabihin sa Kanya, napakabuti mo, Lord. Napakabuti mo. Which talaga naman totoo. Tama ba? Mabuti pa si Lord sa buhay ninyo? Diba? Dapat sabihin lang natin talaga, ilabas natin yung brought out natin. No? Kasi nakakayano naman eh. Kasi pag manonood ng basketball, manonood ng volleyball, manonood ng kung ano, no? Pag nangyari yung gusto mo, napapalakpak ka, napapasigaw ka, how about Lord? Bigyan natin ang todo sa Kanya. Pasalamat tayo sa Kanya. Di ba sa isang linggo, nakaraos ka? Sa isang linggo, nakita mo kung paano kang pre-provide ng Lord yung lahat ng pangangailangan natin. Di ba dapat talaga ito, gamitin natin yung mga dalawang kamay natin para magpuri sa Kanya? Taas natin. Pasalamahan na natin siya. Gamitin natin itong kamay natin para kay Lord. Sabihin nga mo, pwede mo pakitaas yung kamay ninyo? Pakitaas mo yung kamay ninyo. Sabihin nyo, para kay Lord lang ito. Para kay Lord lang ito yung kamay natin. Sige po. Sige po, huwag po kayo ngayon. Baka namin, hindi ako matapos, hindi nyo babae, nangawit kayo sa bibig siya. So, ibig sabihin, para kay Lord lang itong kamay na ito. Huwag natin gamitin sa hindi tama. Huwag natin ipananakit, huwag natin sa mga ibang bagay. No? Pangalawa, natignan po natin. Tingnan po natin, awit muna 63.4. Ayan. Sabi dyan, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat sa iyo, at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Tingnan po yan, kamay ko'y nakataas. Again, baka naman sabihin nila, Pastor, pag hindi mo ba nakataas ang kamay, hindi pakikinggan ng Lord? Kahit hindi nakataas ang kamay mo, pakikinggan ng Lord pag ang panalangin mo galing sa puso. Hindi lang sa puso. So kapag galing sa puso, nagugulat ka. Mapapataas ang kamay mo pag nasa puso yung panalangin mo. Hindi naman matik yan eh. Pero kapag nanalangin ka na galing sa puso, nagugulat ka, maiiyak ka eh. Sino mo sa inyo kalalasin gano'n? Yung nananalangin na sobrang bigat ng daladalahin mo, tapos yung nag-pray ka, biglang naibsan yung kalungkutan mo. Lalo na yung basa ka pa ng Bible. Diba? Ibig sabihin nagiging nakakaluwag, nakaka-encourage, lalo na itataas mo yung kamay mo. Paano sinasabi mo sa Kanya? Lord, sinusurrender ko lahat sa iyo itong problema ito. Lord, nagpapasalamat ako sa iyo dahil meron kang gagawin dito. Sino mo maniniwala sa inyo na may gagawin sa iyo itong problema mo? Dapat ganoon yung attitude natin. Iniisip natin, naku, ano kayang gagawin? Kaya nga po, pasensya na po kaya. Sasabihin ko po ito. Hindi mo ba ninyo napansin? Bawat salita ko, dito tuwing linggo, palagi nababanggit ko po yung kapulisan. Hindi mo ba napapansin? Baka sabihin, palagi naman pinapansin, sinasabi ko ni Pastor. Alam mo kung bakit? Pwede pa katanong nyo, bakit? Yun. Alam mo kung bakit? Kasi pag nandun po ako, nakapaligid sa akin yung 7 pulis, nakikinig sa akin, nakikita ko amaze sila. Yung pang-araw at yung pang-gabi. Alam niyo po, pag gano'n ang attitude mo, kahit saan ka naman magpunta eh. Pag gano'n ang attitude ng mga nakikinig sa iyo, makakatawa. Tama ba? Sino may gusto rito pag nagsasalita kayo, kausap? Ano pakiramdam mo pag gano'n? Ikaw nagsasalita. Baka may himpas mo yung hawak mo sa kanya. Di ba? Kasi gusto pa nagsasalita ka. Ate di ba nagtuturo kami sa ano niyo? Pag yung nakikinig sa iyo, nakikita mo, halimbawa 7, nakikinig 3, yung 4, ano gagawin mo? Face the wall. Face the wall daw. Pero, kasi nakapagbibigay po ng encouragement, kapag meron kang tinuturuan na nakikinig. Kaya doon pala, kaya sila po, kagaya na sinabi ko, palagi akong gustong pumunta ron. Kasi pag nagsasalita ako, makikita ko, sila talaga nagtatanong pa. Kasi gutom na gutom sa salita ng Diyos. Kaya palagi ko sinasabi ko doon sa kanila eh. Alam niyo, mas gusto ko pagka umuulan pag magsasalita ako doon. Bakit? Kasi nasa loob ako nung pinaka-substation. Kasi pagka yung
walang ulan, lalo sa gabi, nandun kami sa labas. Kung sa pagkasalita mo, nakikinig naman sila. Kaya lang, hindi ko alam kung pag may dumadaan yata babae yung nakasyon, gumagano yata yung ulo. Hindi ko alam kung ano yung bakit gumagano yung mga ulo nila. So nakikita ko, sabi ko, bakit ganyan nangyayari? Again, gamitin natin yung kamay natin pagpupuri. Gamitin natin yung ating kamay kapag inuudyakan tayo. Kasi huwag po tayong mahihiya sa katabi natin, lalo na pag dito. Lalo pag dito, huwag kang mahihiya. Kung tinalo ng Lord na, itaas yung kamay mo, biglang magpupugay sa kanya. Kasi hindi po yung tao na pinuntahan natin dito ang dahilan kaya tayo nandito. Tama ba? Di ba kaya tayo nandito dahil gusto natin magpasalamat kay Lord? Gusto natin siyang sambahin? So kung yan ang attitude mo nasa isip mo, excited ka dapat pumunta rin mo. Excited ka dapat na magpuri, magpasalamat sa Kanya. At ang isang excited, nagmamadali pumunta sa church. Yun po yung katotohanan. So gamitin natin yung ating kamay para sa pagpupuri, papasalamat, sa pag-take note, gamitin natin yung kamay natin sa cellphone. Okay lang po yan. No, wag lang sana nanonood ka ng Netflix habang nandito ka. No, sana hindi Netflix yung pinapanood mo. Sana ang ginaan mo yung salita niya. Pangalawa, tingnan mo natin, gamitin lang natin yung ating mga paa para kay Lord. Sabi dyan, pwede pang basa? 1, 2, 3. Again, sinasabi dyan, pag yung mga paa natin dapat hindi magagamit sa hindi tama. Okay? Yung paa natin, hindi nilagay ng Lord para magpunta lang sa mall. Yung paa natin hindi ginamit para maglakwat siya lang. Yung paa natin hindi binigay ng Lord for the sake na wala lang. Para mag-basketball lang. Masarap mag-basketball. Tama? Siguro, masarap mag-tennis. Ano? Masarap. Maganda sa katawan, exercise. Masarap magtimpasaw. Timpasaw? Tama ba? Tampisaw. Sa dagat, nakumpleto yung mga paa mo. Pero tanong, yun lang ba ang purpose kaya ka binigyan ng paa ng Lord? Yun lang ba ang purpose? Para maglakwat siya, mag-jogging, tumakbo, mag-basketball, yun ang bang dahilan? No. Gusto ng Lord, gamitin natin yung mga paa natin sa tama. Again, hindi ko sinasabing mali ang mag-jogging. Hindi ko sinasabi na masama ang mag-walking. Hindi ko sinasabi na masama mag-basketball. Hindi ko sinasabi na masama yung tampisaw. Ang hirap ka. Pag-tampisaw ko sa dagat, hindi ko sinasabi masama. Kaya lang, may panahon pa kaya yung mga paa mo para gamitin para kay Lord. Bakit? Tingnan pa natin dito sa Romans 10:15. Sabi sa Romans 10:15, at paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasa sulat, o kay gandang pagmasal ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. So again, yung paa daw po natin, gamitin natin para sa pagpunta doon sa mga tao na nangangailangan ng magandang balita. Alam niyo po, buwan nung nagkaroon po nagkaroon na ng online, maraming mga tao naging tamad. Sa totoo lang po. Kasi sana hindi ka rito. Marami tayong mga kasama na, Pastor, hindi na po ako mag-church. Bakit? Mag-online na lang po ako. Kahit na ang bahay ang lapit lang, ha? Hindi ko na po babanggitin kung sino yung mga yun. No? Kahit na ang bahay malapit lang. Bakit kaya gano'n? Kaya nga tayo binigyan ng dalawang paa. Kasi kung mas diba kailangan umatin natin ng encouragement natin ng bawat isa sa pamamagitan po ng fellowship. Kung nandun ka sa online, wala ka rito, nakapagbigay ka kaya ng encouragement doon sa iba. Na-encourage kaya yung, may encourage pa, diba, hindi naman siya napupunta sa church. Doon lang ako sa online. Mas maganda pa rin.
naka-short lang ako. No? Kahit naka-two-piece lang ako, pwede ako mag-ano. No? Ganon. Pero paano yan? Sabi ganon. Kaya gandang pagbagsan pagdating na magdala ng magandang balita. So, ibig sabihin, pag magdadala ng magandang balita, naglalakad ka. Gagamitin mo yung dalawang paa mo. So again, yung paa natin binigay ng Diyos para gamitin sa kanyang purpose. Loving God, loving people. Pag mahal mo ang tao, pupuntahan mo. Parang ganito. Sino na po sa inyo nakapanalangin ng may sakit? Yung may sakit, may panalangin ninyo. Yung pinuntahan mo sa bahay. Yung pinuntahan mo sa opisina. Kasi, okay naman. Pray mo, naka-online ka. Kasi nakaranas mo ko ng dahil layo eh. Basta pwede mo pray ko. Tapos tinawagan ko siya, naka-online kami, pinapag-pray ko. Kaya lang, iba pa rin pagpintahan mo na nagkikita kayo face to face. Mas matindi po yung impact nun kaysa doon sa naka-online. Of course, kung nasa Cebu siya, huwag mo na puntahan. Mag-aeroplano ka pa, ay pang-pray lang siya. Hindi naman ganun. Ibig sabihin mo, halimbawa, nandito lang, nandyan lang sa Tipas, bakit naman hindi mo pwedeng puntahan? Ang alam po ninyo, maraming pagkakataon, pinag-pray mo yung isang tao o dalawang tao, yung buong pamilya na touch, pumapasok na sa simbahan. Pumapasok na sa simbahan. Bakit? Kasi nakita nila na may concern. Nakita nila na in spite na gano'n ng kalagayan, nagtyaga na pumunta. Tayo, sino po yung pinag-pray natin na pinunta natin sa bahay? Lalo na kung kapit-bahay lang naman natin. Lalo na kung yung kasama natin doon sa trabaho na malapit din lang naman. Ibig sabihin, gamitin natin yung paa natin ng maayos. Kaya pala sinabi dito sa Efeso 6:15, sabi dyan, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Wala naman siguro magsusot ng sapatos sa kamay. Sa paa sigurado. So, ibig sabihin dahil sa paa, ibig sabihin talagang yung paa natin, ginagamit talaga ng Lord. Para pumunta tayo sa mga tao na ibinigay ng Diyos. Pansinin po ninyo, yung mga apostoles, yung mga disipulo ng ating Panginoon, di ba puro kompleto may mga paa? At sila yung tinalaga ng Diyos para humayo, pumunta doon sa mga nangangailangan ng salita ng Diyos. Hindi siya nagpapunta doon may mga punta ng paa, walang ganon. Actually, sila yung nagpapagaling, naglilihens. Kaya nga po, pasinin po ninyo. Di ba yung mga bata rito, pinag-pray tayo natin, kagaya yung ginawa ni Kuya Chris. Anong ginawa natin? Di ba nilihens natin? Bakit? Kasi may kapangyarihan po yung kamay natin para ipanalangin. Ginagamit tayo ng Diyos. Isipin nyo na lang. Kung nandito na ako po sila. Sabi ni Kuya Chris, tayo po, inuso natin yung mga bata, hindi pagpipray mo lang. Nakaganon ka, pangipit na. Nakamuso ang ganda. Subukan mo ninyo. Pag-pray mo na yun. Sana may picture mo. Sino yung pinakamahaba ang muso? No? Pero hindi eh. Kamay talaga ang sinabi ng Diyos eh. Diba? Kamay talaga. Tsaka yung paa mapunta. Bakit? Kasi alam ng Diyos, kaya tayo bigyan ng ganyan. Parte ng katawan para makita natin yung kahalagaan. Ano ba talaga ang use ng ating mga kamay at paa? Bakit? Gusto ng Diyos gamitin tayo. Kaya nga, again, hindi ko lang pwedeng sabihin sa inyo na itaas yung paa nyo. Mahirap na magtataan. Pwede ba ipadyak natin ng dalawa? Sabi natin, parang kay Lord lang ng paa ko. Sige, 1, 2, 3. Sumobra po. Yung sumobra po, delikado po kayo. Dalawa lang na sinabi. Pag sinabi, 4. May umapat po. No, ibig niya sabihin, gusto niya magamit yung kanyang paa. So again, kamay at paa. Baka sabihin niyo, balik at tuhod. Baka kanta na. Tingnan mo natin yung pangatlo na gusto ng Lord na gamitin natin. Ang ating mata. Ating mata. Marcos 9:47. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3.
Tignan po yan. Again, sa tatlong illustration na sinabi ng ating Panginoon, 3 beses din sinabi na mayroong impyerno. Meron talagang impyerno. Huwag niyo sabihin na, hindi, dito lang sa ibabaw ng mundo ang impyerno. Pag nag-aaway yung tatay at nanay ko, impyerno yung bahay namin. Bakit? Ang tawag kasi ng nanay ko doon sa tatay ko, demonyo ka. Tapos pag dumating naman yung bata, yan na yung demonyo ito mong anak. Lahat kayo ng mga demonyo. Pagka gano'n. Hindi mo yan. Totoo pong may impyerno. 3 beses sinabi ng ating Panginoon. Ayaw ng Lord na tayo makutanong. Kaya gano'n na lamang yung sinasabi niya. So dapat daw gamitin natin yung mga mata natin para sa kabutihan. Dapat gamitin natin ang ating mata hindi para gumawa ng kasalanan. Kaya sabi rin sa awit 119, 17, 18, sabi diyan, itong amang lingkod o Yahweh, naway pagpalain upang ako ay mabuhay at ang utos mong sundin. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan, kabutihang idudulot sa akin ng iyong araw. So kaya para tayo binigyan ng mata, number 1, para bigyan natin ng pansin ng kanyang salita. Kaya pala di ba sinabi niya, meditate the word of God day and night. So gusto ng Lord mag-uumpisa tayo sa Kanya, magtatapos tayo sa Kanya. At anong gagamitin mo? Mata. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananamig masdan, kabutihang idudulot sa akin ng iyong aral. So kapag nag-aaral pala tayo ng salita ng Diyos, may kabutihan na tayo mapupulot. Mayroong pagpapala na. Anong gagamitin mo? Mata. So gusto ng Lord itong mata na ito palaging nakatuon sa Kanya. So paano itutuon sa Kanya kung hindi ka naman nag-aaral ng salita? Again, i-encourage ko po kayo. Ang pag-aaral po ng salita ng Diyos o pagbubukas ng Biblia, hindi tuwing linggo lang. Hindi tuwing Miyerkules lang. Dapat araw-araw. Actually, hindi na araw-araw araw at gabi. Sabihin mo nga sa katabi mo, narinig mo yan araw at gabi. Hindi po pwede na tuwing meron ganitong pag-aaral lang tuwing linggo. Hindi tuwing Miyerkules lang. Hindi tuwing anniversary lang. Kasi meron iba gano'n Ay, anniversary namin mag-asawa. Pastor, pwede bang pakipasahan ako ng salita ng Diyos? Kailan yung susunod mong anniversary? Sa susunod na taon. Yung isang taon ka lang mag-aaral ng salita? O kaya, birthday ko po ngayon, Pastor, pwede mo bang magbasa kayo? Basahan niyo ako ng Bible. Sige. Pero teka, tuwing birthday mo lang, sabi nga araw-araw. At ano sabi niya? Pag sabi mong lingkod ka ni Lord, ano sabi niya? Pagpalain ako upang mabuhay at ang utos mo ang sundin. Yun ang gusto niya. Pagpalain siya ng Lord para yung mga utos ng Diyos ay kanyang masunod. Ganun ba yung panalangin natin? Lord, gusto ko mabuhay pa ako dahil gusto ko pang gawin yung mga utos ninyo. Kaya na, paano mo malalaman ang utos niya kung hindi ka naman nananabik, basahin ang kanyang salita? Tanong lang, huwag niyo masagutin pero ikaw na lang ang sarili mo. Excited ka ba pumunta sa church? Nandun ba talaga yung puso mo? Excited ka ba na tuwing umaga magbabasa ka ng salita ng Diyos? Kasi kung di excited, bakit naman magiging excited sa Lord? Ikaw man, di excited sa Kanya. Samantalang, ang dami ng binigay sa atin ng Lord, excited pa ba tayo? Buksan mo ang paningin pagkat nananabik. Ang tanong, nananabik ba talaga tayo buksan yung salita ng Diyos? Samantalang ang daming benepisyo kapag pinag-aaralan natin ang Kanyang salita. Bakit ganoon? Kasi kung nananabik yan, nakikita yan sa body movement natin, sa body language natin. Yung pagkagising mo pa lang ng umaga, ay Lord, salamat, buhay pa ako. Ay Lord, titingnan pa ako. Ay Lord, nagagalaw ko pa yung pa ako. Kasi di ba na maraming mga tao pagkagising sa umaga, hindi na naigalaw yung mga paa. Nag-crouch na pala. Tayo na bakit tayo? Pagkagising natin sa umaga, nakakatakot pa tayo, nakaka-jogging pa tayo. Ako, personal po sa akin pasalamat po ako. Kasi marami ako mga kapatid, 62 na ako,
hindi na makalakad. Pag maglalakad, ganyan, oh. Ganyan na. Bakit kaya? Maaaring hindi niya ginamit ng tama yung kanyang paa. Which, totoo naman talaga. Nalaman ko, na-stroke pala. Bakit na-stroke? Sige. Walang tigil. Sige. Ano nangyari? Hindi ko po siya pinagtatawanan. Kaya lang, nakakalapag isipin, sa edad niyang 62, yung iba hindi pa 62. 40 pa lang. Eh. Nakikita niyo naman dyan, di ba? Meron ko nakita dyan eh. 40 pa lang yata. Hinabusin katawan. Hindi ginamit ng tama yung kamay, hindi ginamit ng tama yung paa. At hindi rin ginamit ng tama yung mata. Problema. 1:19:37. Tingnan mo natin. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Alam niyo po, ang pinagsisimulan talaga ng kasalanan yung mata. Pag may napansin kayo isang bagay, po pwedeng ma-out of focus ka na. Ang tayo sinasabi ko kasi may mga pulis, mag-aaral kami ganyan. Biglang may dumaan. Puro lalaki. Nakasuot. Sabi nila, ang pangalawang tingin daw ay kasalanan. Sabi na, kaya gagawin ng iba, ano gagawin? Tatagalan na lang. Kasi masama daw yung pangalawang tingin eh. Tatagalan na lang para isang tingin lang. Tama ba yun? Sabi mo nga sa tayo, tama ba yun? Ano ba yun? Hindi. Ilayo ang pansin ko sa bagay na walang saysay. At ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Again, kapag binasa mo ang salita ng Diyos, ginamit mo ang mata mo na wala namang iba kung hindi gagamitin, ang pangako niya, malalaman natin. So, ang gagawin mo? I-claim mo na lang yung pangako niyan. Kaya lang, kung hindi mo ginamit ng tama ang iyong mata, hindi ka nagbasa, paano mo malalaman yung pangako ng Diyos? Paano mo malalaman? Walang ibang paraan para malaman mo yung pangako ng Diyos, kundi basahin mo ang kanyang mga salita. Walang ibang paraan. Of course, pwede lang sabihin din, makikinig nilang po ko dahil may audio, ano na, pwede naman. Kaya lang sa totoo lang po, para sa akin, personal ko pong opinion, iba pag binabasa mo mismo. At the same time, kung kaya mo pagsabayin na mag-audio Bible ka, okay din naman. Kaya lang iba talaga yung binabasa mo talaga. Iba talaga. Tsaka, binigyan naman tayo ng dalawang mata eh. Kaya ako, 4 pa nga mata ko. Oh, makapagbasa ka talaga eh. Lalo na malinaw pa yung mata ko. Diba? Malinaw pa yung mga mata ko. Sino po dito hindi makapagbasa pag walang salin? Sino po? Ayan. Ang hirap, di ba? Ang hirap. Kaya pasalamat ka. Kung hindi ka pa nagsasalamin, kaya-kaya mo pang bumasa. Pasalamat ka kayo. Dahil binigyan ka pa ng kapasidad na makapagbasa ng maayos. At kagaya, minsan, pagbabasa ka, nawawala ka doon sa binabasa mo dahil iba na pala yung isulat mo. Pero pasalamat tayo. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay at ayon sa pangako mo, pagpalain akong tunay. Sana may ganito tayo prayer, attitude na prayer. Ilayo mo sa mga bagay na walang saysay. Kaya sa totoo lang, sa mundong ito may mga bagay na wala naman talagang saysay. Yung tumambay ka lang dyan sa kanto, may saysay ba yun? Pabuti sana kung tumambay ka dyan, may kausap ka, may sinisiran ka. Pero kung nandiyan ka lang, para pagka makikita mo bakit may lumalan, ayan, yan. O, nakikita mo yung nakasakit na yan. Eh, walang saysay yun. Nakasakit ka pa ng kapwa mo. No? At kapag tayo mayroong problema, tingnan po natin yung sinasabi rito sa Hebrew. Sabi dyan, ituon natin ang ating paningin kay Jesus sa kanya nakasalayan ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa kanya, hindi niya inalita ng kahiyan ng pagkamatay sa krus at siya kayo nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Sabi dyan, ituon natin ang ating mata kay Jesus. Alam niyo po, pag gano'n yung attitude natin, of course, saan mo makikita si Lord sa panahon nito? Walang iba kundi sa kanyang salita.
Wala kang ibang pagkukuhanan. Saan kukunin yan? Para makita mo ng maliwanag si Jesus. Para makilala natin si Jesus ng maayos. Walang ibang hindi ang kanyang salita. So again, ang bottom line, kapag hindi mo binabasa o hindi mo pinagbubulay-bulay ng kanyang salita, wala kang magagawa na tama. Hindi mo magagamit ang paa mo ng tama. Hindi mo magagamit ng tama ang iyong mga kamay. Mapupunta yan sa kung walang kakwenta-kwentang gagawin mo. Pero, kung ang mata mo, inuna mo, ginamit mo para kay Lord, binasa mo kanyang mga salita, ano sabi yan? Meron. Nakasanari ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Tayo po, maaaring ako, kagaya ko po, 62 na ako, nasa malapit na po ako sa borderline. Pero dapat, sinasabi niya, wala, kasi maraming ganito eh. Ay, nako, tutoy. Hindi na ako pwedeng magbasa dahil matanda na ako. Wala po sa edad yun. Hanggat kaya mo may dilat ang iyong mga mata at nakakabasa ka pa, dapat mag-aral magbasa. Yung mga bata, kaya mo na magbasa, dapat nagbabasa ka na. So again, ito po yung patunay na kailangan ang ating buong katawan ay para kay Lord lang. Para sa Diyos lang. Itong ating mga kamay na ito, para kay Lord. Yung mga paa natin, para kay Lord. Yung mata natin, para kay Lord. Okay, kapag hindi mo ginamit ng tama yan, tayo rin ang mapapahamak. Ano sabi? Totoo ang impyerno. Totoo ang impyerno, hindi siya haka-haka lang. Kasi akala mo iba haka, hindi, ano lang yan? Mythology lang yan, ano lang yan? Yung mga tradition lang yan. Hindi. Totoo po. Dahil sinabi ng ating Panginoon kung ilang beses niyang sinabi. At patuloy niyang sinasabi. Nandun po yan sa Mateo, nasa Marcos yan, nasa Lucas yan, nasa Juan yan. At sinasabi din yan ng mga disipulo. Totoo yan. Kasi marami nagsasabi sa panahon natin, hindi totoo yan. Totoo yan. Bakit sasabihin ng ating Panginoon yan kung haka-haka lang niya yan? Hindi po pwede. No? Kasi iba pang palubag loob eh. No, lalo pag yung may namatay, may nakita mo lang kung anong klase ang buhay, hindi naman binigay kay Lord, nasabi niya, nasa heaven na yan, for sure. No? Kaya kung minsan, di ba, yung patay na, sabihin niya, happy birthday to my mama in heaven. Wala na kong magagawa yun. Dapat pag nandito yung mama mo, nandito yung papa mo, palagi mo nang batiin. Palagi mo nang batiin ang happy birthday. Huwag naman yung kailan na matay, tsaka mo babatiin. Kasi meron, again, hindi ko po kayo inaalikusta, baka meron sa inyo gumagawa ng gano'n. Pero, isipin natin mabuti. May magagawa pa kaya yun? Actually, karamihan ng mga gano'n. Sa akin tingin, sa pananaw ko po, kaya mo lang ginagawa yun para yung masabi ba, talagang mahal mo yung daddy niya. Ay, mahal na talaga yung mami niya. Kasi kung talagang mahal mo yung daddy at mami mo, papa, mama mo, lolo at lola mo, ngayon pa lang sumusunod ka na sa kanya. Ngayon pa lang pinapakinggan mo na yung sinasabi. Ngayon pa lang talagang nagpapasakot ka sa kanya. Kasi kung hindi, masakit na sabihin ko, hindi kaya plastic ka lang. Kaya pa lang sinasabi, parang may masabi iba na talaga, ay, mahal niya yung lolo niya, mahal niya yung lola niya. Dapat ngayon pa lang. Tama ba? Para maramdaman. No? Kaya yung mga anak, kayo mga bata, buhay pa yung tatay at nanay ninyo, lolo at lola ninyo. Huwag kayo kasi yung iba. Sino mo rin ang mga apo, mga anak, nahihiyang sabihin ko sa nanay niya, tatay niya na I love you. Dapat hindi tayo nahihiya. Ha? Hindi tayo dapat nahihiya. Dapat nga maging proud ka na nasasabi mo ito eh. Ako tuwa ako pag nakakarinig ako ng gano'n, yung lolo at lola, sinasabi ng kanyang apo, no? Yung kanyang anak, sinasabi sa kanyang I love you. Palagi kong sinasabi ito. Ako pag nasabihan ko ako ng gano'n, pakiramdam ko, cloud na yun. Pag sinabihan ako naman ako ng gano'n, I love you. Kahit ako isa, parang tingin ko, may kailangan ko. Nagsasabi ng I love you. Dahil pag apo mo. No, kasi yun, wala akaunti pa yung apo, kasi ako po, 10 eh. Pag yung apo kong tatlo, nagsabi sa akin, Lolo, I love you. Titignan ko muna eh. Pinakikiram naman ko, anong susunod niya. I-punchline yan eh. Pag sinabi niya, biglang sasabihin sa'yo, Lo, pera muna ng cellphone mo. Bakit? Mag-ano po ako, mag-GGcash ako. Patay na tayo. Kaya kung minsan, sabihin ako sa apo ko eh, hindi ko po sasabihin ko sino. Di ba, sorry? Ay, sabi ko pala. Pag may kailangan,
sabihin sa'yo, Lolo, love you. Tapos biglang yayakap sa'yo. Tapos biglang sasabihin sa'yo, pahinga po ng cellphone niyo. Bakit? Wala po. Gusto ko lang tignan. Makikita mo nakapagpasa na pala ng Gcash. Masasabi ko sa reconciliation yun. Di ba, Sobe? Inulit pa eh, no? Inulit pa eh. Ano ibig ko pong sabihin? Ano ibig kong sabihin? Gamitin po natin yung ating kamay. Kompleto eh. Magsipag po tayo para, of course, para magtrabaho. Pero hindi naman doon sa para kumita ng pera. Magtrabaho rin tayo para Pinoy. Trabaho rin tayo para Pinoy. Alam mo, para sa akin, yung pinaka-minimal na pwede natin gawin bilang mga mananampalataya, yung magbasa ka ng quotation, ng quote sa mga kasama mo sa trabaho, kasama mo sa kusina. At the same time, kasama mo sila sa prayer. Prayer natin. Gamitin natin mga tuhod natin, paa natin. Iluhod natin sila sa Lord. Iluhod natin sila sa Lord. Kasi mapapahamak sila. Yun yung pinaka-list na pwede natin gawin eh. Pero kung makakaya din lang natin, kausapin natin. Sabihin natin sa kanila. At huwag po tayong mahihiya pag may karamdaman na ipag-pray po natin, ipatong natin mga. Kasi yung sinasabi ng salita ng Diyos eh. Again, hindi ko sinasabi na pag hindi mo pinatang yung kamay mo, hindi nagagaling. Pero mas daman nila eh. Mas daman ng tao pag ganyan pinatang yung kamay mo sa balikat. Kaya sige, pray ka. Iba po ang pakiramdam ng tao pag mayroong karamdaman, tapos pinag-pray mo. Pinatang mo yung kamay mo sa balikat. Sa ulo niya, bahala ka. No? Basta huwag lang naman sa masela na parte. No? Kasi patang yung kamay mo. No? Tsaka yung nagtsagaan na nagpunta sa kanya, ang layo, pinuntahan mo, meron po ano yan, may impact po sa kanila yan. May impact sa mga tao yan. Kahit ang layo, pinuntahan mo, pinag-pray mo, sinadya mo pa siya. May impact po sa mga tao. Maaaring sa tingin mo parang wala, pero sa totoo lang meron. At ang pinakamagandang impact niyan, si Lord natuwa sa iyo. Natuwa sa atin. Hindi ba ang sarap mo nun? Malaman mo na yung Diyos na pinaglilingkuran mo, natuwa sa iyo, natuwa sa atin. At palagi kong sinasabi ito, ano ang pwedeng gawin ng Diyos pag natuwa siya sa atin? Ano kaya ang pwedeng gawin sa atin? Siya mismo nagsabi, hindi mababaliwala yung ginagawa natin para kay Lord. Hindi mababaliwala. Palaging merong credit yan. No, palaging merong credit yan. Of course, hindi tayo magbibilang. Lord, nakagawa ko, nakita mo, pinag-bread yung isa. Number 1. Number 2, Lord, nakita mo, binigyan ko ng pagkain yan. Nakakadalawa na ako, Lord. Lord, yung isa, walang pamasahe, binigyan ko ng tatlo na yan, Lord. Tatlo na yan, Lord. Tatlo na yan, Lord. Hindi naman ganun. Kahit hindi mo sabihin, alam naman ni Lord yan eh. Alam naman ni Lord yan eh. Di ba? May tayong mga tatay, nanay eh. Di ba, pag may ginawa yung anak natin eh, hindi naman kailangan magbilang yung anak natin. Alam natin kung ano yung i-reward ko itong anak mo ito. I-reward ko itong anak na ito. For the first time, 10 taon, nagugas ng plato. After 10 years, nagugas din ng plato. May reward sa akin ito. Bibigyan ko ito ng joy. Pasasayahin mo sa hindi yung joy na ano. Pasasayahin. Iba naman joy ang iisip ninyo eh. Bibigyan mo, pasasayahin mo siya, bibigyan mo siya ng joy. No, hindi yung joy na pangugas para mas maganda. Hindi yun. No? Yung sabihin, gusto natin ibigay sa kanya yung, ano niya po, iba kasi yung ano eh, yung reward na meron tayo binibigay. Kasi nature po yun ng tatay natin na nasa langit eh. Kapag may ginawa tayo para sa kanya, meron. Ito natin ang ating paningin kay Jesus, sa kanya nakasalayan ang ating pananampalataya, mula simula hanggang katapusan. At sabi niya dito sa John 14:6, ang sabi niya, sumunod si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So again, talagang dapat kay Lord tayo nakapokus. Sa Kanya tayo nakapokus. At sinabi pa niya rito sa 1 John 4:9, sabi diyan, inihayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang Kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. At ang pinakalas sa verse natin, of course, ito po yung kabuuan ng Bible kung bakit isinulat ang Bible. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sinulat ang Bible para iparating sa atin na mahal na mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Tapos
Tapos sinasabi ko dyan, kaya binigay niyo yung kanyang kaisa-isa na. Para malaman natin ang kaligtasan tanging sa anak lang. Bakit? Sapagkat ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Kapag binasa mo ito, mahihiya ka na hindi mo gamitin ang iyong kamay para sa Kanya. Kapag binigay mo, nilagay mo sa puso mo yung message na yan, yung chapter 16 na yan, mahihiya ka na hindi mo gamitin ang paa para sa Kanya. Kapag yan ay binasa mo sa pamamagitan ng iyong mga mata, mabubuksan na yung isipan na tanging sa Jesus lang ang pag-asa. Tayo po ngayon. Tayo po yung nanalangin at tinatawagan ko po ang praise and worship. Tayo po yung nanalangin. Panginoon, maraming salamat. Dahil muli pinakita mo po sa amin, ano ba yung purpose bakit pa kami nabubuhay sa mundong ito? Ano ba yung dahilan bakit nandito po kami sa mundong ito? Ano bang dahilan bakit malalakas pa ang aming mga braso, aming mga kamay? Bakit malalakas pa ang aming mga paa? Bakit meron pa kaming dalawang mata na nagagamit namin? Iisa lang ibig sabihin ko, Panginoon. Gusto po ninyo ma-maximize, magamit mo kami ng todo para sa iyong kapurihan. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na ang iyong mga salita ay maging gabay namin para maging matibay kami sa aming pananampalataya. Kasi gusto namin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa iyo, magamit namin ang aming mga kamay para makapag-win ng tao, makapagdala ng tao, maipanalangin ng mga tao. Sa pamamagitan ng aming malalakas na mga paa, mga tuhod, ito magiging daan para puntahan namin yung mga tao na ininalagay mo sa aming puso na dapat po namin puntahan. Binigyan mo kami ng malinaw na mata para mas bigyan namin ng importansya ang iyong salita para lalo malaman pa namin ang iyong mga kalooban. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na sobrang itong mata niyo ito sa aming isipan, sa aming puso, na ito ang tungkulin namin, na ang buong sarili namin ay para lamang sa iyong kapurihan. Salamat po, Panginoon, sa aming mga kapatid na patuloy na nag-aaral na bibigay ng importansya sa iyong mga salita. Kapatid, sa mga oras ito, baka mamaya mayroong pagkakataon na hindi mo pala ikumita ang iyong sarili sa ating Panginoon, iyayahan kita na sumunod sa panalangin, na totoong pagbibigay pagkatalaga ng iyong buhay, o maaaring gusto mong i-recommit ang iyong sarili para sa ating Panginoon, ay iyayahan kitang sumunod sa panalangin. Panginoong Sus, naririto po ako. Patawarin po ninyo ako na kung minsan o baka madalas, hindi ko nagagamit ng tama ang aking mga kamay, ang aking mga paa, ang aking mga mata. Salamat po, Panginoon, pinaalalahanan mo kami na dapat talaga ang aming mga kamay, ang aming mga paa, ang aming mga mata ay magamit para sa iyong kapurihan. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na maging excited kami palagi pag-aralan ng iyong salita sapagkat sa pamamagitan nito malalaman namin kung ano pa po ang mga gusto mong ipagawa sa amin. Kasi naniniwala po kami, Panginoon, tanging ang iyong mga salita lamang ang magdadala sa amin sa maayos na pananaw, sa maayos na pagkilos at maayos na kaisipan. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, sa umagang ito, matalim sa aming isipan na ang aming buong pagkatao ay para sa iyong kapurihan. Kaya muli, Panginoon, aawit kami, magsasamba kami, itataas ka po namin, gagamitin namin ang aming buong katawan, ang aming buong lakas, para magpuri, magpasalamat sa iyo. Muli, Panginoon, hayaan mo tanggapin mo ang aming pagpupuri na pasasalamat na ito. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Yun na yung ating mga kamay, mata, paa ay para sa ating Panginoon. Pero ang pinaka-dabis po na dapat natin ibigay is yung buhay natin para sa ating Panginoon. Amen po ba doon? Amen. Awitin po natin itong banal. Sa'yo, ang pamamagitan
yung aming inamin. Ang pag-ibig mo sa amin ay walang hanggan. Kaya maski sa panahon ito, Panginoon, kung pwede kami lumapit, magpakumbaba po sa iyo. Kapatid, sa mga oras ito, kung meron namang physical na karamdaman, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Gusto ng Lord, maranasan mo ang kagalingan na galing sa Kanya. Kaya sabihin mo sa Kanya, ano man yung physical na karamdaman mo. Sige, sabihin mo sa Kanya, nakikinig siya. Nakikinig siya. Sabihin mo sa Kanya, Lord, ikaw ang aking kagalingan. Ikaw ang aking kalakasan. Gusto kong ipaalala sa iyo, Panginoon, yung aking inamin, na mahal kayo. Kapag yung magaling na nagaling sa iyo. Emotionally, meron ka problema sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, sa iyong anak, kanino mang tao, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, sa anong lugar, sa lumatahan ninyo. Gusto nyo maayos siya. Kasi yung pagmamahal ng Panginoon hindi lang sa akin. Gusto nyo ipasa natin sa iba. At maipapakita natin ito sa pamamagitan ng paghingi ng tawad o pagbibigay ng kapatawaran sa tamang kamali sa akin. Gusto ng Lord magsilbi tayong ilawan. Gusto ng Lord gamitin niya tayo sa pamamagitan ng buhay natin na ipakita yung kanyang pamamahal. Yung mga bagay na nagiging nadlang para ibigay mo ng todo ang buhay mo mag-serve ka kayo. Ito yung pagkakataon. Sabihin mo sa Kanya, sige, sabihin mo sa Kanya. Ano ba yung mga bagay na umahanda? Dahil gusto ng Lord na nagiging natin. Yung ating buong lakas, yung ating buong kaluluwa, magamit para sa Kanya. Mahal ka naman. Kaya palagi siyang nangungusap sa iyo. Palaging meron siyang pinapaalala sa iyo. Na mahal ka niya. Gusto niya maranasan mo ang kanyang katulad ng kanyang kalagayan. Financially, nahihirapan ka sa mga panahon ito. Hindi yan isa yung Lord. Kagaya ng binasa natin kanina, gamitin natin ang ating mga kamay, ang ating mga paa, ang ating mata na maayos para makapagtrabaho tayo na maayos. Gusto ng Lord na maging masipag tayo. Hindi tayo pagkukulangin ng Lord. Maraming kaparaanan ng Lord. Pag nakita ng Lord ang ating puso na gusto natin gumawa, lalo-lalo para sa kanyang gawain, hindi mo pwede na hindi siya magagawa. Dahil gusto niya i-maximize yung ating buong pagkatao, gamitin niya para sa kanyang gawain. Panginoon, salamat din. Sana lang kami nagdiriwang ng kanyang arawan, ng kanyang anniversary. Alam po namin, Panginoon, ito ay dahil sa iyong kadakilaan, ito ay dahil sa iyong pagmamahal. Kaya mayroong extension ng buhay mo namin. At isang reason bakit may extension ng buhay namin, dahil gagamitin mo pa kami para yung salita may pahayag namin. Kaya binigyan mo ng extension ng aming pagsasama mag-asawa dahil gusto gagamitin namin na maging isang mabuting halimbawa kami mag-asawa para masabi nila na ang talagang naglilingkod sa iyo, merong nangyayari na maganda sa buhay. Opo, Panginoon. Lord, tinataas po namin ang aming bansang Pilipinas. Kitang-kita niyo po kung ano nangyayari sa ating paligid. Lord, huwag kaming matarantaw, huwag kaming mabahala. Kasi ikaw may hawak ng bansang Pilipinas. Ang aming presidente, ang mga nanunungkulan sa gobyerno, sa lokal, national, ikaw po ang gagawa tutulong para magampanan nila ka ng tugulan, para magkaroon mo silang pananaman. Ang mga sundalo, mga military, tuloy na magamit para lamang sa peace and order ng ating bansa at kaayusan ng ating bansa. Kasi naniniwala kami, Panginoon, tinalaga mo sila, nagagamit mo sa instrumento para sa kapayapaan ng bansa ng Pilipinas. Lord, papasok na naman ang isang linggo. Kailangan namin ng iyong tulong, kailangan namin ng iyong gabay. Kailangan namin, Panginoon, ang kalakasan na galing po sa iyo. Kaya muli, Panginoon, bigyan mo kami patuloy ng pagkauho sa inyong salita. Patuloy na gamitin namin ang aming mga kamay para ang iyong salita ay may pahayag. Ang aming mga paa para may pahayag ang iyong salita. Bigyan namin ng pansin ang iyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng malinaw at maayos na paningin para magawa namin ang mga bagay. Muli, Panginoon, sa araw na ito, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na magpapatuloy na mag-encourage sa amin. Kaya ang aming kawitan ay inaalin namin lahat sa iyo. Dahil alam po namin, Panginoon, sigurado, tuwang-tuwa ka sa langit dahil ang iyong mga anak ay nagkapili
Dahil pa ng Panginoon, inaamin namin na mangyayari, magaganap ang lahat ng bagay na ito kasi hinihingi ko na